Paano natutulog ang mga tao noong panahon ng yelo nang hindi giniginaw? Hindi na nakagugulat ang lamig ngayon. Palaging ramdam na parang unti-unting pumapasok sa buto tuwing humihinga. Pwede kang humiga sa niebe ngayon. Hayaang lumubog ang katawan mo at biglang matapos ang lahat. Mabilis, tahimik, malamig. Ang mababangis na hayop sa tundra ay agad lalapit para kainin ang nagyelo mong katawan, ngunit hindi ito isang opsyon. Hindi ka lang lumalaban para sa sarili, kundi para sa pamilya, sa asawang tahimik na sumusuporta, at sa anak mong lalaki na laging kasama sa pangangaso. Kaya niyang alagaan ang pamilya pagdating ng panahon. Ang anak mong babae, 6 na taon, patuloy na nilalabanan ang malakas na hangin at kahinaan. Patuloy kang nagmamartsa. Ito lang ang magagawa mo buong araw habang naghahanap ng masisilungan. Minsan, nagbibigay ang araw ng init kaya nakakabawi ka ng lakas at bilis. Minsan natatakpan ng anino ang araw, walang tigil ang niebe, at bawat hakbang ay mahirap. Nahuhuli ang anak mong babae at hinihikayat siya ng anak mong lalaki na magpatuloy. Walang oras sa pagsasayang, kailangan mong humanap ng masisilungan dahil paparating ang gabi. Mahirap ang araw, pero may panganib din ang gabi. Lumamig, lumakas ang hangin at dumilim sa paligid. Habang pagod ka na, alam mong tiyak na ang pananatili sa labas ngayon, kahit saglit ay maaaring magdulot ng biglaang kamatayan. Kung hindi ka tamaan ng mga elemento, ang mga mandaragit naman ang hahabol sa iyo. Kailangan mong makahanap ng masisilungan, isang yungib. Marami namang nakakalat sa paligid, pero hindi ibig sabihin ay angkop na ang mga ito. Ang iba ay hindi sapat ang laki para sa iyong pamilya. Ang iba naman ay nasa mismong daanan ng hangin, kaya sobrang lamig at hindi mo kayang magpaningas ng apoy. At ang iba pa, mayroon nang nakatira. Naalala mo pa na parang kahapon lang, bata ka pa noon at inutusan kang magpaiwan. Habang ang iyong ama at nakatatandang kapatid ay nag-iikot sa mga yungib para maghahanap ng masisilungan. Hindi mo na sila muling nakita, tanging ang kanilang mga sigaw na umuugong mula sa loob ng yungib ang narinig mo. At pagkatapos ay ang ungol, ang nakakatakot at nakabibinging ungol ng isang oso. Ang mga halimaw na ito ay nagkukubli sa kailaliman ng kanilang mga lungga. Laging sabik na salubungin ang bagong pagkain na napapalapit sa kanila. Simula noon, ginawa ng iyong ina ang lahat para mabuhay ka. Binigyan ka ng pagkain, init at tirahan. Dahil dito, hindi na nakakapagtaka ang maaga niyang pagkamatay. Naiintindihan mo ang sakripisyo niya at hindi niya ito pinagsisihan. Kapag dumating ang panahon, hindi mo rin ito pagsisisihan. Unti-unting kumukupas ang liwanag ng araw sa abot tanaw. Nakita mo ang isang maliit pero sapat na yunggib na hindi tinatamaan ng hangin. Hindi mo na uulitin ang pagkakamali. Sinabi mo ba sa anak mo na bantayan ang kanyang ina at kapatid na babae? Maingat kang pumasok sa yungib at agad mong naramdaman ang pagbabago. Nawala ang hangin at ang katahimikan ng paligid ay bumalot sa iyo. Nagbibigay ng kaunting ginhawa. Nangalap ka ng panggatong at kumuha ng 2 matutulis na bato mula sa loob. Paulit-ulit mo na itong nagagawa kaya parang automatiko na. Binangga mo ang mga bato, 1 beses, 2, muli. Sa ika-4 na hampas, tumalsik ang apoy. Dahan-dahan mong hinihipan at pinapakain ng hibla hanggang sumiklab ang apoy. Inilapit mo ang patpat at inalagaan hanggang maging pansamantalang sulo. Heto na ang sandali ng katotohanan. Kung mangyari ang pinakamalala, alam ng anak mo na tumakbo at huwag nang lumingon. Inihagis mo ang sulo sa kaibuturan ng kuweba. Kung may anuman doon, magigising ito at tatakbo kayo. Kung oso ito, aatake agad kapag nabulabog pero malabong habulin ka palabas ng lungga at iwanan ang silungan. Nagkaroon ng panandaliang pagkakataon ang pamilya mo at baka pati ikaw kung hindi ka aalis. Lalong lumalakas ang liwanag ng sulo sa kuweba. Binabalutan ng kahel ang mga bato. Pinipigil mo ang hininga at nakikinig. Naghihintay ng senyales ng ungol na palakas. Ibig sabihin, gising na ang halimaw. Pero sa halip, mahina lang na iyak ang narinig. Isang malaking mabalahibong daga ang mabilis na lumabas mula sa kuweba at lalo kang pumasok sa loob. Ligtas ang taguang ito, kaya sumigaw ka ng tagumpay para sa pamilya mo. Nahanap mo na ang iyong kanlungan. Sumama na sa iyo ang pamilya mo sa loob ng kuweba at nagsimula na kayong magtrabaho. Maraming nadalang dagdag na mga sanga at troso ang asawa mo at anak mo para mapatibay ito at hindi magtatagal ay makakagawa na kayo ng malaking apoy. Maraming usok ang lalabas sa kuweba pero po protektahan kayo ng init habang lumalamig. Kasama ng mga kakapal na balahibong damit na suot ninyong lahat. Sapat na ito para malampasan ninyo ang gabi, gaya ng maraming beses na nangyari noon. Agad na yumakap ang iyong anak na babae sa tabi ng apoy, ang kanyang ubo kasabay ng lagitik nito. Tinakpan ng iyong asawa ng kumot na balahibo ang anak nyo. Habang pinagmamasdan mo sila, alam mong kailangan mo pang mangaso. Halos natatakpan na ng ulap ang araw at malapit ng dumilim.
Saglit kang huminto para alamin ang kinaroroonan at tinandaan ang daan pabalik sa yungib. Hindi ka mangangaso ng malalaking hayop ngayong gabi dahil maliit lang ang grupo ninyo at sapat na ang kaunting karne. Mas makakatipid kayo ng lakas kung hindi maghahanap ng malalaking hayop. Dumapa ka sa damuhan at naghintay hanggang may gumalaw. Lumabas ang isang matabang hayop na kasing laki ng kuneho para kumain ng halaman. Dahan-dahan kang lumapit dito pero napansin ka nito at tumakbo palayo. Ang anak mong lalaki ay sumalubong mula sa kabilang panig. Tinuhog ito gamit ang matalim na patpat at narinig mo na ang hudyat, senyales na oras na para bumalik kayo. Karaniwan ang alulong ng mga lobo dito. Banta sila at nangangaso rin ng tao. Agad kayong bumalik sa yungib na dala ang inyong huli. Habang nasa tabi ng apoy, inaalis mo ang balat para patuyuin. Habang ang bangkay ay iniihaw sa apoy, bawat isa ay may bahagi, inihahanda para sa susunod na araw. Oras na para matulog at ito ang delikadong bahagi. Ligtas ka sa lungga mo, kaya ito lang ang pagkakataon mong magpahinga. Ang apoy ang magtataboy sa mga mandarambong na gumagala at magkakaroon ka ng sapat na babala kung may maglalakas loob na lumapit pero babagsak ng husto ang temperatura sa gabi. Kinuha mo ang pinakamahalagang pag-aari mo, ang mga pinatuyong balat ng hayop na naipon mo sa paglipas ng mga taon. May mga tinahi ng iyong asawa bilang masisikip na damit gamit ang karayom na buto, habang ang iba ay naging epektibong kumot na balahibo. Ipinamahagi mo ito, sinigurong may dagdag na takip ang anak mong babae. Habang lumalamig, dahan-dahan kang nakatulog. Malalim ang lamig sa buto mo pagmulat at tila walang katapusang sandali ang paghihintay magising ang pamilya mo. Ang asawa mo ang unang nagising, dahan-dahang dumilat at isang mahina mong tulak sa paa ang gumising sa anak mong lalaki, habang mas matagal nagising ang anak mong babae. Pagdilat niya, agad siyang inubo at niyakap ng ina, mahina siyang binulungan hanggang humupa ang ubo. Malayo sa perpekto ang yungib, masyadong malamig, mausok at masikip, pero ito ang nagpanatili sa inyo na buhay, magdamag. At sa ngayon, sapat na iyon. Inipon mo ang gamit mo at siniguradong walang natira sa bangkay ng kuneho bago umalis para maghanap ng mas maayos na matutuluyan. Alam mong paubos na ang oras mo. Maayos ang dati mong tirahan nitong mga taon. Matibay, gawa sa bato at buto ng mamut. Naalala mo pa bang kinuha mo ang karne mula sa dambuhalang bangkay na nilapan ng mandaragit? Tinapos ng tagakuha ang trabaho at naiwan ang malaking kalansay. Ang inukit na buto ay naging panangga kapag nailagay ng tama gamit ang simpleng kasangkapan sa pagbuo. Ngunit habang tumatagal, lalo pang lumalamig bawat taon at alam mong hindi nakakayanin ng pamilya, panahon ng maglakbay patungo sa araw at maghahanap ng bagong tirahan. Maaari mong asahan na maiintindihan nang makatagpo sa dati mong tahanan ang iniwan mo roon. Ang mga pader ng bato ng silungan ay puno ng mga guhit ng iyong mga anak na gawa sa abo ng apoy. Ikaw at ang iyong asawa ay nagdagdag din ng sarili ninyong mga likha. Simpleng guhit lang iyon ng araw-araw niyong buhay, pero sa inyo iyon at hindi niyo madadala. Baka balang araw, kapag uminit ang panahon, may pamilyang makakita at malaman na may dating tumira rito. Ngayon, lumiit na ang mundo ninyo sa mga maliit na bag na balat. 3 kayo, may dalang pangunahing pangangailangan. Kaunting pagkaing nahanap sa paglalakad, damit na kayang buhatin, at mga kagamitan. Ginawa ninyo ang lahat ng may tiyaga sa kabila ng pagsubok. Maingat na hinubog ang mga buto bilang talim ng sibat at ikinabit sa matibay na kahoy gamit ang pinatuyong baging. Magaan ito, pero kayang tusukin ang maliit na hayop o magasgasan ang mandaragit. Nandyan din ang pang-ukit mong bato na tumutulong gumawa ng ibang kagamitan. Lahat ng gamit mo ay hinasa at inukit gamit ang kamay mula sa likas na yaman. Ginamit mo ang lakas nito para magtagumpay sa mapaminsalang kapaligiran. Kung kaya mong tiisin ang lamig, isa na namang mapait na araw ito. Kunin mo ang ilang kumot na gawa sa balat na ginamit mo kagabi, isampay ang isa sa balikat at ibigay ang iba sa pamilya mo. Mababasa sila ng niyebe, pero ang init ay magpoprotekta at pwedeng patuyuin sa tabi ng apoy. Kung makahanap ka ng masisilungan, magbigay ng senyas para magpatuloy. At ang iyong anak na babae ay umabante ng 2 hakbang at nadapa. Ang dagdag na bigat ay nagpapahirap sa kanya at kakaunti na lang ang lakas niya. Wala kang sinabi. Yumuko ang asawa mo, inayos siya sa likod, pinatatag ang loob at naglakad. Kung kaya niya, kaya mo rin. Ang natitirang bahagi ng araw ay ginugol sa paghahanap ng pagkain, pilit na dumadaan sa mga bunton ng niyebe at nagmamasid sa mga mandaragit at sa mga maaaring hulihin. Isang grupo lang ng ibang tao ang inyong nakasalubong sa inyong paglalakbay, papunta rin sa parehong direksyon. Isang grupo ng matatandang lalaki na sa una ay mukhang mapanlaban. Pagkatapos ay itinutok nila ang kanilang mga sibat sa inyo.
At ikaw at ang iyong anak ay ginaya ang kanilang kilos. Naninigas ang mga kalamnan, pigil ang hininga, ngunit walang umatake. Nananatili ang tensyon sa malamig at marupok na hangin. At pagkatapos ay lumipas din ito. Kagaya mo rin ang itsura nila, pero mas matipuno, mas maskulado, mas pandak, tila hinubog para sa ganitong klima. Tumango ka sa kanila bilang pahintulot na magpatuloy sila sa kanilang daraanan. Ibinigay din nila sa iyo ang parehong paggalang. Pinagmamasdan mo silang gumagalaw sa mapanganib na lupain na tila madali lang sa kanila, nangangaso at nangangalap na parang di tinatablan ng lamig. Pero sa iyo, bawat araw ay parang may taning. Dahil sa malakas na niyebe, mas mahirap na ngayon magpatuloy. Kailangan mong makahanap ng masisilungan at nakatagpo ka ng isang abandonadong silungan na parang iyong dati. Sa itsura ng paligid, ito ay pader ng isang ilog na humukay ng isang protektadong silong. Dito ka maaaring sumilong sa ilalim nito at dito mo mapapakinabangan ang mga dagdag mong dala. Pinipigilan ng silong ang malalakas na hangin. Isabit ang malalaking balat sa harap at pabigatin ng bato para magsilbing kurtina. Hindi ito magiging perpekto, pero tatagal ito. Pagkatapos, lalabas ka para mag-ipon ng panggatong. Isa pang apoy ay isa pang pagkakataon para sa init. At buti na lang may sapat na tuyong kahoy na malapit. Pero ngayon, kailangan mo nang magpatuloy. Ligtas ang asawa at anak mong babae sa ilalim ng silungan, may maliit na apoy. Sanay na ang anak mong lalaki sa ganito. Simula nang matuto siyang humawak, tinuruan mo na siyang manghuli, mamitas, at gumawa ng apoy. Tulad ng ginawa ng iyong ama sa iyo at sa iyong kapatid na lalaki. Ngayong gabi, lalabas kayo para maghanap ng biktima, pero hindi iyon ang layunin. Kailangan ninyo ng panggatong para mabuhay dahil hindi tatagal ang apoy ninyo. Nagsimulang tumakbo ang oras sa bagong lugar. Lumalabas kayo sa silungan, hawak ang mga sibat at ginagabayan ng araw. Alam mo kung saan dumadaan ang migrasyon, kaya doon ka sa mas mainit na direksyon. Araw-araw ang laban, pero kapag lumakas ang lahat balang araw, mapupunta kayo sa paraiso. Isang lugar na madaling lampasan ang taglamig, lalakas ang iyong anak na babae, at baka may sumama pa sa inyo. Ngayon, iisa lang ang layunin, mabuhay. Pero habang sumusulong ka, biglang dumating ang sakuna, lumakas ang hangin. At kasabay nito ang niyebe, isang makapal at nakakabulag na puting pader na nilalamon ang buong mundo sa loob ng ilang segundo. Sumigaw ka sa anak mo, nahawakan ang damit mo, pero nilipad ng hangin ang boses mo. Kapag nagkahiwalay kayo, hindi nyo na mahahanap ang isa't isa. Namumula ang mata mo, parang tinutusok ang balat at pilit kang nananatiling alam ang direksyon dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Mas handa ang karamihan ng nilalang dito sa panganib kaysa sa isang ama at anak. Doon mo narinig ang ungol. Biglang sumulpot ang dambuhalang lobo na uhaw sa dugo. Dapat sana ay kakumpetensya mo ito sa pangangaso. Pero ang lobong ito ay nahiwalay sa grupo at puno ng kalituhan, galit at sakit. Sa ngayon, ang nakikita lang nito ay biktima. Iniharang mo ang sarili mo sa anak mo. Mabilis mong hinugot ang sibat gamit ang naninigas mong mga kamay. Sumugod ang lobo at isinaksak mo ang kahoy na sibat sa pagitan ng mga panga nito. Bumangga sa iyo ang bigat nito. Pumilipit, umuungal, tumutulo ang laway sa mga pangil. Nagpupumiglas at bahagyang umatras. Handang sumugod. Isang pagkakataon lang ang meron ka. Sumugod ka habang umaatake ang lobo at tinamaan mo ito ng direkta. Napunit ng sibat ang leeg ng lobo. Ang alulong nito ay umalingaw-ngaw sa malakas na hangin habang bumagsak ito sa lupa at ang dugo ay kumalat sa niyebe. Itinarak mo pa ang sibat hanggang tumigil ito sa paggalaw, pero wala kang oras magdiwang dahil lalong lumalakas ang hangin. Hinawakan mo ang bangkay ng lobo at kinawayan ang anak mong sumilong sa ilalim nito. Ang mainit-init na katawan ng lobo ang naging panangga ninyo sa bagyo. Di mo alam kung gaano ito katagal, pero sa huli humina ang hangin, numipis ang nyebe at bumitaw ang bagyo. Itinulak mo ang lobo at lumabas sa silungan, humakbang sa bagong mundo. Hindi mo na makilala ang paligid dahil natabunan ng nyebe at nawala ang mga palatandaan. At habang umiikot ka ng dahan-dahan, naghahanap ng kahit ano na pamilyar, unti-unting sumisiksik sa iyo ang malamig na katotohanan. Paano ka makakabalik? Lubog na ang araw at natabunan na ang dinaanan mo. Pwede mo na lang balikan at umasa na may makilalang pamilyar. Paulit-ulit kang sumubok at pabalik-balik sa bagong lugar hanggang mapansin mong nadaanan mo na ang natumbang puno. Kinuha mo ang panggatong pero iniwan ang bangkay ng lobo. Mabigat ito at kailangan mong bumalik agad sa silungan. Hindi mo alam kung buhay pa ang apoy o gaano katagal makakatagal ang asawa at anak mo. Matagal kang naglakad hanggang sa makita mo ang palatandaan ng ilog sa gilid ng bangin. Nanlamig ang dibdib mo habang papalapit.
Natabunan ng makakapal na niyebe ang paligid. Walang paraan para makaligtas ang apoy dito. Sinabihan mo ang anak mong manatili sa itaas at bumaba ka sa bangin. Pagkatapos, naghukay ka sa niyebe para hanapin ang siwang kung nasaan ang pamilya mo. Sa huli, nabutas mo ito at nakita ang kinatatakutan mo. Matagal nang nawala ang apoy sa likod ng yungib. Nakita mo ang asawa mong natatakpan ng mga kumot na iniwan mo. Matapos niyang itabon ang mga kumot sa kanya, ginamit niya ang init ng kanyang katawan para subukang protektahan ang iyong anak na babae. Ngunit nang abutin mo sila para hawakan, pareho na silang malamig na parang yelo. Huli ka na, lumabas ka sa silungan at tinitingnan ka ng anak mong lalaki na may pag-asang mga mata. Dahan-dahan mong iniling ang ulo mo. Pinakamahirap itong nagawa mo. Pero may natitira pa siyang isang magulang at ipagpapatuloy mong protektahan siya. Ituturo mo pa rin ang lahat sa kanya hanggat kaya mo pa. Inilibing mo ang asawa at anak sa burol sa taas ng silungan, nag-iwan ng bato bilang palatandaan. Ngunit walang oras magmuni, kailangang magluksa habang gumagalaw. Patuloy ang martsa, kinuha ninyong mag-ama ang gamit at nagsimula sa paglalakbay. Hindi lang pasan ang binubuhat ng anak mo. Sa pagkakataong ito, mas marami pang mahihirap na araw at malulupit na gabi, pero kayong dalawa ay nakakaraos. Dahan-dahan, ngunit tiyak. Unti-unti nang nababawasan ang matinding lamig, pero kaunti lang. Habang tumatagal, mas madali nang lampasan ang gabi at nararamdaman ang pagbabago ng panahon. Isang araw, may narinig kang kakaibang ingay mula sa malapit na tubig. Maingat kayong gumalaw ng iyong anak, papalapit sa pinagmumula ng tunog. Isang maliit na kolonya ng tao ang nagtipon sa tabing ilog, maaaring naglalakbay rin tulad ninyo. Maraming tao roon, ilan ay may dalang bata, kakaunti ang magkasamang pamilya, payat at pagod na nakaligtas sa taglamig. Nag-aatubili kang lumapit. Mayroon kang mga kakayahan, lakas at pinaghirapang kaalaman sa pagkaligtas. Tumingin sa iyo ang mga mata, nagbabantay maingat, ngunit may pag-asa. At naramdaman mong may bagong yugto na nagsisimula para sa iyo, sa anak mong lalaki at sa lahat. Ngayon, panoorin mo kung ano ang itsura ng isang araw sa buhay ng isang Neanderthal o i-click mo na lang ang video na ito.